Sa isang hinaharap na winasak ng digmaan, isang lalaking gutom at sugatan ang nagpanggap na postman. At ang simpleng liham ang naging apoy ng pag-asa. Ilang taon ang nakalipas, pagkatapos ng isang digmaang sumira sa lahat. Mga lungsod na naging guho, mga kalsada na walang daanan, at ang mga tao ay nabuhay sa mga maliit na komunidad. Natatakot sa mga grupo ng mandirigma na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng ganitong daigdig, may isang lalaki lamang na gumagalaw sa mga bakanteng lupain. Wala siyang pangalan na alam natin. Mga taong nakakakilala sa kanya ay tawag lamang sa kanya na Guitar Man. Dahil dalawa lang ang kanyang kasama. Ang kanyang gitara at ang pangarap na makahanap ng tahimik na lugar para mabuhay. Isang araw, habang tumatakbo siya mula sa isang grupo ng mga mandirigma na tinatawag na Holnists, natagpuan niya ang isang sirang US mail truck at sa loob nito ang bangkay ng isang tunay na postman. May suot pa ring uniforme at may daladalang mga sulat na hindi pa naipapadala. Sa takot na maabutan, kinuha niya ang uniforme at ang mga sulat. Pagkatapos, nakarating siya sa isang maliit na nayon na tinatawag na Pineview. Nang makita siya ng mga tao sa kanilang damit na pulis-pulis at may hawak na mga sobre, isip nila, isang postman. Isang senyales na mayroon pa ring isang gobyerno na nasa likod nila, na nag-aalala sa kanila. Hindi niya sinabi ang totoo. Sa halip, binigyan niya sila ng pag-asa. Binasa niya ang mga sulat na para sa kanila. Kahit na ilan pa rito, ay para sa mga taong hindi nabuhay. Ang mga tao ng Pinview ay sumigaw ng tuwa. Para sa kanila, ang mga sulat ay hindi lamang papel. Ito ay pagkakakilanlan, pag-alaala, at patunay na hindi sila nag-iisa. Mula noon, nagsimula na siyang maglakbay bilang ang postman. Dinala niya ang mga sulat mula sa isang komunidad, patungo sa isa pa, mula sa mga nayon sa Oregon hanggang sa mga baybayin ng Pacific. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya si Abby, isang babae na nagpapalaki ng kanyang anak na lalaki mag-isa. Si Abby ang una niyang nagsabing, hindi mahalaga kung tunay siyang postman o hindi. Ang mahalaga ay ang pag-asa na dala niya. Ngunit hindi lahat ay masaya. Ang pinuno ng mga Holnists na si General Bethlehem, isang dating sundalo na naniniwala na ang tanging paraan para mamuno sa ganitong mundo ay sa pamamagitan ng dahas, ay nakarinig tungkol sa postman at sa mga komunidad na nagsisimula ng magkaisa. Ayaw niyang makita na may sino mang maaaring hamunin ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman, pinadala niya ang kanyang mga tauhan para hanapin at pigilan si postman. Isang araw, habang nasa isang bayan na tinatawag na Bridge City, nahuli siya ng mga Holnists. Iniharap siya kay Bethlehem na gustong ipakita sa lahat na walang tunay na postman, na walang gobyerno, na babangon muli. Ngunit bago pa man siya mapahamak, ang mga tao mula sa mga komunidad na pinuntahan niya ay dumating. Hindi bilang mga takot na mamamayan, kundi bilang isang grupo na handang ipaglaban ang kanilang pag-asa. Sinabi nila kay Bethlehem, hindi na tayo mag-iisa. Ang mga sulat, ang komunikasyon, ito ang bagong lakas natin. Ang labanan ay matindi, ngunit sa huli, ang lakas ng pagkakaisa ng mga tao ang nanalo. Si Bethlehem ay natalo, at ang mga Holnists ay napadali. Ngunit mas mahalaga pa rito, ang mga tao ay nagsimulang magpadala ng tunay na mga sulat sa isa't isa. Itinatag nila ang isang bagong sistema ng koreo, isang paraan para ikonekta ang mga komunidad, magbahagi ng mga balita, at itaguyod ang pag-ibig at pagkakapatiran. Maraming taon ang lumipas. Ang lalaking dating tinatawag na Guitar Man ay naging tunay na postman na, hindi na dahil sa isang uniforme o mga sulat na natagpuan niya,
kundi dahil sa kanyang pagtitiwala na ang komunikasyon ay maaaring gumawa ng mga himala. Sa dulo ng kwento, habang siya ay naglalakbay muli, kasama ang mga bagong postman na sinanay niya, may isang batang lalaki na tumawag sa kanya, Tatay Postman. Ito ay ang anak ni Abby, na ngayon ay tumutulong na rin sa kanilang gawain. At sa gitna ng isang mundo na muling bumabangon, ang mensahe ay malinaw. Kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pag-asa ay maaaring dumating sa anyo ng isang simpleng sulat at ang isang tao na handang dalhin ito ay maaaring baguhin ang takbo ng kasaysayan.